Handa na daw po ang House prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na tinaguriang pong Trial of the Century. Una raw po nilang isasalang na article ay ang pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ito raw kasi ang pinakamadaling mapatunayan. Ayon po kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, noong 19th Congress pa raw po sila handa sa paglilitis. Bago naman ang pagsisimula po ng trial sa Lunes, dumalo muna ang naturang prosecution team sa isang misa sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Nag-alay din po ng panalangin ang mga pare para po sa magiging matapang na paglilitis ng mga prosecutors laban kay VP Sara. Nanawagan din si Luistro sa publiko na samahan sila sa pagtaguyod ng interes ng mga Pilipino. Samantala, naalarma po ang Department of Education sa sunod-sunod na karahasan na nangyayari sa mga eskwelahan. Kaya naman ipinag-utos na ang paghihigpit sa seguridad. Kabilang po sa direktiba ng DepEd ang paglalagay ng CCTV, paglalagay ng metal detectors at regular bag inspection. Pabibilisin din po ang hiring ng karagdagang guidance counselors. Paliwanag po ni Education Secretary Sonny Angara, hindi dapat binabaliwala ang mga pagbabanta sa eskwelahan. Pwede raw maharap sa parusa gaya ng expulsion, suspension at dismissal ang mga mapapatunayang sangkot dito. Sa ngayon, nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa PNP at sa DICT para po imbestigahan kung may tao o grupo sa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence. At ito na nga po, nakatakda hong gamitin daw ng Office of the Ombudsman ang salaysay ng 8 sa mga nagpapakilalang bagman ni dating Congressman Saldico para po sa pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag po ng Ombudsman, lumalabas daw po sa investigasyon nila na consistent at malinaw ang ibinigay na salaysay ng 8 bagman. Kaugnay pa rin po ng paghahatid daw ng pera na mali-maletang pera kay Romualdez at Saldico, kaya nagdesisyon silang gamitin ang mga ito sa kaso. Sumalang po naman sa interview ng Ombudsman ang 18 nagpapakilalang dating bodyguard ni Ko, pero 8 lang daw talaga ang nakita nilang maaring magamit sa kaso. Binatikos naman ng Ombudsman ang abogado po ng mga bodyguard na si Attorney Levi Baligod na siyang rason daw kung bakit delayed ang investigasyon dahil hindi pa nito nilalagdaan ang mga affidavit ng naturang mga bagman. Samantala sa ating ulat panahon, isang bagyo na posibleng maging super typhoon ang binabantayan po ngayon ng Pag-asa sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ahensya, posibleng pumasok nga po sa loob ng monitoring area ang naturang bagyo sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Inaasahang lalakas pa po ito at papangalanang Bagyong Inday, oras na makapasok sa bansa. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa bansa. Gayon din ang tropical storm Maisaki na dating Bagyong Henry na nakalabas na rin sa bansa at nasa kanlurang bahagi naman po ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, tanging easterlies o hanging nagmumula sa Dagat Pasipiko ang magdadala ng pag-ulan sa ilang rehiyon katulad po yan ng Bicol at Eastern Visayas. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Samantala, tuloy na pong tinapos ng Iglesia ni Cristo ang 3 araw na protesta kagabi sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio po. Idinaos ang huling araw ng rally. Sila ay lumipat doon matapos nga pong bawiin ang kanila pong permit sa EDSA People Power Monument ng Quezon City Government. Kabilang sa dumalo kagabi sa rally si Senador Robin Padilla na iginiit na iniisa-isa daw po sila sa minority block. Matatandaan pong sinampahan din ng PNP-CIDG si Padilla ng kasong obstruction of justice dahil pa rin po sa pagpapatakas niya umano kay Senador Bato de la Rosa. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo! Yan po mga kapatid, ang tinig ni Senador Robin Padilla na pinapalakpakan ng mga umiidolo sa kanya. Samantala po naman, mas naging maayos po
Ang rally kahapon sa liwasan kumpara noong unang 2 araw sa EDSA. Namigay din po ang Manila LGU ng libreng lugaw sa mga nakilahok, bagay na pinuna ng labor leader na si Leonie de Guzman dahil sa anyay special treatment ng LGU sa INC. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.